Today, I ordered a Singer sewing machine computerized. I'm glad after 2 days through online order, I received it by FedEx. And it was a computerized sewing machine. There are different kinds of stitches, and you need to press only or click any of these, and it will be automatically used when you are sewing anything or anything that you would like to make. There is some instruction how to use it. And there is also pedal, there is a cord, there is a bobbin winder, there are some equipment that you can use. It is already complete, and there is already a needle inside of this. So I'm glad I have it, a new one. Normally, every time I bought something, I always buy a second hand because I am used to repairing any sewing machine by myself. But most of the time, after 2 years or 3 years, nasisira na siya. Kaya naman po napilitan akong bumili ng bago dahil isa to sa mga hobby ko when I was young. Nung ako po ay bata pa, at the age of 10, nakabili ang aking ina ng isang Singer sewing machine at tuwan-tuwa naman ako at meron kaming Singer sewing machine na magagamit at na-challenge akong maglagay ng sinulid kung paano maglagay. And I'm glad to tell that I won on the contest of threading the machine when I was 10 years old. Nanalo ko sa contest. Kaming mga nasa elementary, naglaban-laban kung paano maglagay ng sinulid sa makina, pabilisan. At naswertehan ko naman ako ang first winner. Mula po noon ay natuto na akong humawak ng makina at pinag-aralan ko kung paano magpaandar. Kasi every time na meron akong bagay na new to me, ay nagcha-challenge akong mapag-aralan at matutunan. Kaya ito po, ito namang aking Singer sewing machine ngayon ay computerized. Kaya naiengganyo kung pag-aralan kung ano naman ang pagkakaiba nito sa manual. Medyo nagbasa-basa na ako, kaya baka madali-dali ito kasi yung computerized daw makakapili ka ng mga stitches mo riyan, no? Makakapag-design ka na kahit papaano. Hindi ito yung pinaka-heavy duty na katulad ng mga malalaking kumpanya na mahal po kasi yun Yung pong ganong klaseng mga makina ng kumpanya na ginagamit sa pananahi ay heavy duty talaga yon. Naabot yun ng mga halagang 1,000 to 2,000, sometimes 3,000 dollar. Ito po ay affordable lang, good for home lang, para lang sa bahay, pambahay lang na gamit. Nagkakahalaga lang po siya ng $300. Yung $300 na yon including tax na. Kaya po ako ay natutuwa. Napilitan na akong bumili ng bago kasi since na ako ay nandito sa Canada, laging second hand yung aking binibili. Nagre-repair ako kasi mura yung second hand. Minsan nakakabili lang ako ng mga $50. And then I repair something wrong and I can repair. But after 2 or 3 years, sira na. Kaya ngayon sabi ng husband ko, bumili na raw ako ng bago, try to buy a brand new. And I found out that there is some Singer sewing machine, computerized pa na affordable ang price niya, no? Sa $300 with tax na, nakamura na ako kasi sales nga siya. Mahiligo kasi ako sa mga sales at karamihan naman nakaka-jackpot ka ng sales. Dito po, ang kagandahan lang ng pagbili mo sa online ay kung saan yung malapit na kumpanya na nabilan mo yung gamit o nabili mo yung gamit sa online, pwede mo siyang isauli kung saan yung malapit na
maisasauli mo. Tulad po tong Walmart na to, marami ito all over Canada, maraming Walmart, ano? Yan po yung Walmart. Marami po yan all over Canada. Pero po, ito pong aking nabibili sa online, ay madaling isauli. Hindi po ako nahihirapan kasi pagka hindi ko nagustuhan, within 30 days, pwede ko itong isauli. Merong mga items na within 14 days lang. Pero ito pong aking nabili na to ay within 30 days, ay pwede kong isauli kung hindi ko nagustuhan. Hindi maraming tanong, walang question masyado. At kagandahan nito ay kahit saang lugar mo siya dalhin na Walmart or kahit na sa Best Buy ako bumili o kaya sa Canada Tire, kung alin yung malapit, pwede mo siyang isauli kahit nasa online mo siya binili. At hindi maraming tanong-tanong, basta masabi mo lang na hindi mo nagustuhan, gusto mong pumili ng iba, at hindi yun ang na gugustuhan mo, you did not like it for some other reason, eh pwede mo siyang isauli nang walang masyadong tanong. Tinatanggap po nila yan. You have time to return it back within 30 days. Pero tulad ng sinabi ko, merong mga items na within 2 weeks lang kailangan isauli mo. Ang hindi lang po na isasauli rito ay yung mga bra o yung mga underwear. Hindi lang po pwedeng isauli yun. Kasi yun personal na nagagamit na kaagad. Kaya hindi po pwedeng isauli yun. Yung mga kitchen utensils, equipment, pwede yung maisaulit, maibalik. Kahit na yung cellphone, pag hindi mo nagustuhan, within 14 days, na isasauli yun. Yan lang ang kagandahan dito sa Canada. Hindi ka masyadong nag-aalala na baka mamaya ibabalik mo, hindi mo nagustuhan, hindi na maibabalik at marami pang question. No? Ito naman po ang aking masasabi at ako'y natutuwa na meron na naman akong bagong singer sewing machine. As I said, bata pa ako, nananahi na ako. Nag-aaral ako ng pananahi, pero hindi ko naman po kinarir yung pananahi. Kaya po, hindi ko natapos, hindi ako nagkaroon ng diploma. Pero, at least meron akong knowledge, no? Bata pa, nakakaapak na ako ng makina, nakakagamit na ako. Kaya naman yung mga anak ko marunong din gumamit ng makina. Kasi ang aking naging hobby ay ang pananahi at ang pagiging chess player. Kasi chess player po ako. Kaya nung kami ay nakarating sa Germany, nagkaroon kami ng mga grupo. Sumali ako sa mga grupo ng mga chess player. Napapalabang kami ng mga tournament. At nung bata pa ako sa Pilipinas, ay at the age of 11, marunong na ako maglaro ng chess. Kaya yung mga anak ko, marunong din sila. Tinuturuan ko sila paano mag-move. Kaya lang hindi sila mga pan-tournament talaga. Pwede lang silang mag-move ng mga laro, pwedeng sumali, libangan, pero hindi talaga pang-tournament sila. Isa lang sa mga anak ko magaling at talagang pang-tournament siya. Yan ay yung aking isang Pilipinong anak na talaga namang magaling. Kung sino nga raw yung tinuruan mo, mas magaling pa sa'yo. Kaya natutuwa naman ako na karamihan ng aking mga nalalaman ay meron din silang alam at mas magagaling sila kaysa sa akin. They are more better than me. No? Etong pananahi, parang ang alam ko ay yung aking panganay ang nag-aral sa eskwela ng Samson yata yun. Nag-aral siya ng pananahi sa Samson, sa may Cubao. Pananay bilang tailoring, pero hindi niya rin kinarir, naging automotive din siya. Pero marunong siyang umapag ng makina, marunong siyang tumabas. At least may mga talent sila na nagagaya ng kanilang ina o ginagaya nila ng nalalaman ng kanilang ina. Sinishare ko sa kanila, sabi ko nga mag-aral ka kahit na hindi mo ikarir yan, at least may knowledge ka. At yun naman pong bunso kong Pilipino ay marunong ding manahe. Nakakaapak din ng makina. Ang kagandahan lang dito sa akin, kahit na bumili ako ng second hand nung mga nakaraang mga taon, kaya ko mag-repair. Kaya lang po, pagka ginamitan ko na sila ng different stitches, tulad nitong mga different stitches na to, nahihirapan ako kasi nga luma na at ang hirap mag-repair.
No, tumatagal din ako sa pag-repair. Tapos mga ilang taon lang nasisira. Ito, napilitan akong bumili ng bago para hindi na ako mangonsume. Pero pag-aaralan ko pa rin kung paano gamitin itong mga computerized stitches na to, no? With different sizes. At nakabili na rin ako, naka-order na rin ako ng 100 needles ng sewing machine. At mura lang ang presyo, pero hindi pa nadi-deliver. Ayan po, nakakatuwa naman na meron na akong mapaglilibangan. Kasi po dito sa Canada ay hindi uso yung larong chess. Bihira po ako nakakarinig na may mga grupo ng laro ng chess. Napilitan akong ibalik yung hobby ko ng pananahe. Kasi yun ang isa sa mga nakahiligan ko, ang pananahe. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.